Pilipinas, ang oras po 6:40 ng gabi. Eto na ang mag-partner na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanieras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanieras. Dos Kumpanieras. Magandang gabi Pilipinas, ito po ang programang Dos Kumpanieras at ako po ang nagsusolong panyera ng bayan tonight. Attorney Rina Seco, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Dos Kumpanieras. Kumusta po ang nagdaang weekend? Kumusta po kayo? Medyo mainit ang panahon pero ilang days na lang po at ilang days, 90 plus days na lang. Ilan? 84? Hindi ako makapaniwala doon Dos Kumpanieras. Anyway, samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. Pero bago po ang ating talakayan patungkol sa police blotter, meron pong kasado na dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo bukas. Batay po sa anunsyo ng oil companies, 2 piso ang bawas sa kada litro ng gasolina habang 50 centavos naman sa kerosene. Sa kabilang banda, tataas naman po ang diesel ng 40 centavos kada litro. Sinabi po sa DZRH ng Director Rino Abad ng Oil Industry Bureau ng Department of Energy na ang biglaang rollback ay bunga ng pagbabago ng presyo ng krudo sa world market. Ayan. Dos Kumpanieras. Asahan na din po ang pagbaba sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Sana nga matuloy ito dahil sa pagsuspende ng pass-through fees sa mga sasakyan na nagbabiyahe ng mga produkto. Ayon po kay Rino Papa, Vice President ng Alliance of Concerned Truck Owners and Organizations, mababawasan ng 30 centavos or 30% ang kanilang gastos sa transportasyon kaya makikinabang dito ang publiko. Anya, naglalaro kasi sa 675 hanggang 2,500 pesos ang singil ng mga lokal na pamahalaan sa isang truck kada buwan. Ipinatupad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Executive Order No. 41 para mapagaan ang daloy ng mga kalakal sa bansa. Dos Kumpanieras. Pero meron po tayong bad news dahil patay po ang isang 14 anyos na mag-aaral na ilang araw lamang matapos umanong sampalin ng kanyang teacher sa Antipolo City. Kinilala ang teenager na sinasabing namatay sa brain hemorrhage na si Francis J. Humikib, grade 5 pupil sa Penafrancia Elementary School sa Antipolo. Batay sa ina ng binatilyo na si Elena, sa bunot at sampal ang nakarating sa kanyang impormasyon na inabot ng kanyang anak na si Francis J. sa guro. Kinilala ni Elena ang nanakit na teacher na tumanggi umanong humarap sa kanya. Hindi ko na lang po papangalanan yung teacher na yon. Umapela po ng hostisya ang mga kinauukulan or sa mga kinauukulan ng pamilya ng binatilyong namatay matapos na sampalin ng kanyang guro. Dos Kumpanieras. Aba ay mga teachers, magsa-celebrate pa naman tayo ng World Teachers Day on October 5. Hindi po maayos itong ganito yung mga estudyante natin ay dapat nating tinatrato natin bilang mga anak dahil tayo po ay nagsisilbing pangalawang magulang kapag nasa ating custody or poder ang ating mga estudyante. Dos Kumpanieras. Dagdag pasensya po kung makulit ang estudyante, pagsabihan, minsan pinapalabas dun ka muna sa labas habang mainit pa ang ulo ko. 'Di ba? O kaya naman
hingang malalim, no? Para hindi umabot sa pagiging bayolente. Dos Compañeras. Anyway, sa kabila po ng mga balitang yan, ang tatalakayin po natin ay hindi na uukol sa gasoline price, hindi na uukol sa fuel prices, kundi patungkol po doon sa police blotter. No? Ang tanong po natin ngayon, maituturing bang ebidensya ng krimen ang police blotter? Dos Compañeras. Yan, common na po ito na kapag ka merong sabi pa sa Bisaya, kasikas. Kaunting pangyayari or malaki man o maliit na pangyayari. Kapag ka tayo ay nagulantang, tayo ang affected, ay pinagbantaan tayo, pumupunta tayo sa pulis para magpa-blatter o kaya naman pupunta po tayo doon sa barangay, no? Pero ang tanong, ano nga ba ang police blotter at ano ang kahalagahan nito? Ito ba ay magagamit natin bilang ebidensya? And if so, gaano ito kahalaga at ano ba ang bigat nito bilang ebidensya kapag tayo ay dumulog sa korte? Dos Compañeras. At kapag ka ikaw ba ay nasangkot, ay napangalanan doon sa police blotter bilang ikaw ang inaakusahan o sinabing may kagagawa ng kung ano man, nanakot ka, no? Ikaw ba ay maaari bang kumuha ng police clearance? Pwede ka rin bang kumuha ng NBI clearance? Makakalabas ka ba ng bansa? O meron ka na automatically whole departure order kapag ikaw ay nasa police blotter? Dos Compañeras. Yan po at iba pa ang ating tatalakayin tonight. And of course, willing po akong sumagot ng inyong mga questions sa 0919-282-6485. Again, that's 0919-282-6485. At pwede din po tayong magpadala ng inyong mga mensahe dito sa ating DZRH TV 4K live stream sa YouTube dahil live na live po tayong napapanood sa YouTube. Live din po tayo sa DZRH News Dos Compañeras Facebook page, gayon din sa DZRH News at DZRH News Television Facebook pages. Dos Compañeras. At syempre, para po sa mga nagnanais manalo ng 500 pesos. Dalawa po pa rin po ang mananalo tonight sa pamamagitan po ng ating DZRH Malakas promo. At ang tanong, ibibigay ko na ba? Maraming excited no? Pero sana po nanonood kayo sa Dos Compañeras o nakikinig kayo sa DZRH, may malakas promo man o wala. Dos Compañeras. Dahil syempre, yung 500 pesos, ano lang mararating ng 500 pesos. Pero ang kaalaman, kapag ka po tayo ay mayroon sapat na kaalaman, malayo po ang ating mararating. And of course, mas maitataguyod natin ang ating mga karapatan kapag ka alam natin ang ating mga karapatan. Dito po, malalaman niyo yan sa DZRH Dos Compañeras. Dos Compañeras. Okay, so ang question po natin tonight sa ating DZRH Malakas promo. Ayan, eto na, bibigay ko na para hindi po kayo, para po makapag-abang kayo at kasi ang sagot po sa ating DZRH Malakas promo question ay kasama sa ating tatalakayin tonight. Ang tanong, anong uri ng ebidensya ang kailangan sa kasong kriminal? Ipadala lamang po yan bilang message, private message sa DZRH Dos Compañeras. At doon po tayo pipili ng dalawang mananalo ng tig 500 pesos tonight. Dos Compañeras. And of course, it's 11 minutes before 7 in the evening. Magko-commercial lang po muna kami in a while, no? Pero before yan, I'd like to acknowledge yung ating mga nanonood ngayong gabi. Kasama si Gael Enriquez, Cyber Tito, ganyan din si Chona Chona na laging nakaabang sa DZRH Dos Compañeros, ganyan din si Filipino sa America Vlog. Full support daw to all lawyers in the Philippines. Magandang gabi po sa inyo. And maraming iba pa ang nanonood sa atin sa ating DZRH Dos Compañeras, Ma'am Irene Almodovar, Kenneth Arevalo, si Yunel Libre, magandang gabi. Of course, si Mami Belen Rivera and si Gael Enriquez. Si Gael ay nanonood sa atin sa TV, sa DZRH News, DZRH Dos Compañeras, ganyan din sa YouTube. Si Tita Ami Miraflor Garcia, Federico Bagisi, at ganyan din si Enrique Vista
at Miss Roxanne Costo-Evitz, Sarmiento Escueta, Thea de la Cruz, Girly Canas, gayon din of course, si Eduardo Narvaez hindi nag-absent sa atin. Nandiyan siya sa Atlanta, Georgia, USA. Gayon din si Ma'am Grace Recta, Inaimbag Arabi, Madam, at maraming iba pa. So maraming salamat po sa pagtangkilik nyo sa DZRH, lalong-lalo na sa DZRH Dos Compañeras. Dos Compañeras. Ayan. So sa marami pong pagkakataon nagagamit ng ating mga kababayan ang kanilang mga natututunan dito sa ating programa. And we are proud to say, marami na rin po ang nagpatotoo nito. Hindi po patotoo milagro, kundi nagamit po nila ang kanilang kaalaman para itaguyod ang kanilang karapatan. Yung iba dyan, naka-recover na from the developer dahil po kumbaga na elite ang kanilang nagkaroon sila ng default sa payment, and therefore sabi ng developer ay ika-cancel na namin ang mortgage, yung mga purchase in installment. So kaya naman naka-recover pa din po sila sa pamamagitan na din ng sapat na impormasyon. Kaya kahit pa paano, I hope sa ibang pagkakataon, yung mga hindi pa, kumbaga, yung stored knowledge, magamit din ninyo, lalong-lalo na sa pagtaguyod ng inyong mga karapatan. Yung iba, hindi naman tungkol sa mga kaso-kaso, kundi patungkol sa mana, patungkol sa kanilang sa mga proseso pagdating sa lupa, and of course, yung proseso paghingi ng sustento at maraming iba pa. Dos Compañeras. Ayan. So, nanonood din po sa atin, sabi ni Miss Gael Enriquez, like, share the live sa Dos Compañeras page at i-PM ang inyong sagot. Yes, tama po yan. That is how you respond, you answer. Yun po yung mga requirements para magkaroon po kayo ng tsansa na manalo sa ating question DZRH Malakas promo tonight. Si Jess Gonzalez nanonood din sa atin. Pagkatapos si Jobert Aboy, and pabati po ng happy birthday ang anak ko na si Jane Carino. Salamat. Sabi ni Hilaria Paggunuran. And of course, yung mga nanonood po sa atin sa Bohol, Ija, aho, maayong gabi kaninyong tanan. Magandang gabi rin po, Romel Cayabyab, and of course, ang mga taga Benavista, Marinduque. Dos Compañeras. Shout out din po sa lahat ng mga guro, lalo na yung mga mababait dyan at talagang tumatay yung mga magulang. Si Kapenpin Farm, good evening po, and ayan, si Ma'am Virginia Sabit, nagsasabi siya na magbigay daw ng ebidensya yung kanyang kinasuhan. Mali po. Kapag ka po kayo ang nagkakaso, kayo po ang magpapatunay na may kasalanan ang inyong kinakasuhan. Kaya nasa inyo po ang burden of proof para patunayan na tama ang ikinakaso ninyo at may sapat kayong basihan at may sapat kayong ebidensya para kayo ay makapagkaso laban sa isang tao. Dos Compañeras. Ayan. So, magbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Ilan po muna mga paalala. Again, yung question of the day or question of the night sa ating DZRH Malakas promo. Ano ang uri ng ebidensya ang kailangan sa kasong kriminal? Magbabalik pa ang programang Dos Compañeras minus Attorney Cam. Ako po, Attorney Rina Seco. Dos Compañeras. Dos Compañeras. Nagbabalik po ang programang Dos Compañeras. Kasama pa rin po ang nagsasalang panyera ng bayan. Ako pa si Attorney Rina Seco. Ayan. So, tinatalakay po natin ang tungkol sa police blotter. Ano nga ba ang police blotter? Bakit nga ba nagpapa-blotter? Actually, I think familiar naman kayo sa kung ano ang police blotter. Ang police blotter, kumbaga ito ay recording or records kung ano yung mga nangyayari sa isang presinto. Doon maaaring nag-record ng arrest, record ng arrest ng mga police, o kaya naman meron isang individual pumunta sa pulis at nagpa-blatter. Either pwedeng yung asawa niya kasi binubugbog siya, pwedeng yung kapitbahay niya kasi pinagtangkaan siya, yung mga ganun pong insidente na pwedeng i-report sa pulis. Dos Compañeras. Pero take note lamang po ng pagpapa-blatter ay hindi katumbas ng kaso. Hindi po ito katumbas ng isang reklamo dahil ang kaso po ay kapag sinabing kaso, ito ay nasa korte na. Ito pong pagpapa-blatter sa pulisya
no, ay hindi pa po katumbas ng isang sampa o hindi pa po katumbas ng isang reklamo at hindi rin po katumbas ng pag-aakusa. Dos Compañeras. In short, no, ito ay kumbaga maari itong preparasyon, no, sa pagsasampa ng kaso sa korte, bagaman at hindi po lahat ng police blotter ay tumutuloy sa piskalya o sa prosecutor's office or sa korte. Dos Compañeras. Okay, so kapag ka po sinabing police blotter, no, maari po itong record ng arrest o yung mga facts and events in a police station. Ang police blotter po ay yung pagre-report sa pulis o pagre-record ng anumang gawain na may kinalaman o relasyon sa isang krimen para magamit sa pagsasampa ng korte. Pagsasampa sa korte. Maari po itong magamit bilang ebidensya pero napakahina po ng probative value nito. Anong ibig sabihin nito? Hindi po ito mag-stand or tatayo on its own bilang ebidensya laban sa isang tao. Dos Compañeras. Ebidensya lamang po ito na in fact na mayroong ganong o mayroong naireklamo ng ganon sa pulisya, mayroong ipinarecord na ganon sa pulisya. So that, for example, si A, no, tinakot si B. Si B ay nagpa-blatter. Pagkatapos, si B ay meron pong may nangyari po kay B, no? At wala namang naituturo, wala maliban sa kay A is may liban sa blatter, no? Pinablatter sa pulisya. Maari po dong pag-umpisahan ng investigasyon ng pulis. Pero hindi po ito conclusive na ebidensya na kung nakot nga si meron ngang nanakot, ayun na kagad ang pumatay o may kasalanan sa isang tao. Dos Compañeras. Ayan. So, kumbaga ay circumstantial evidence lang po ito at hindi ito maaaring tumayo on its own bilang ebidensya laban sa isang tao. Dos Compañeras. Dahil again, ang kailangan po ay direct evidence. Maari rin po itong testimonya ng nakakita ng personal sa pangyayari, no? Ayan. Anyway, so in short po, halos wala pong value. Napakababa po ng value bilang ebidensya ng isang police blotter. Dos Compañeras. Okay, sabi ni Romel Cayabyab, akala ko, no? Kuya ko po yung Ryan Cayabyab. Aba talaga, magandang gabi po sa inyo. Si Ryan Cayabyab po ba na composer? Magandang gabi po sa inyo. Tony Mercado, ganyan din Taran Del Mundo, and J. Season Fernandez, at Boboy Pertos, mga mangingisda dyan sa Puerto Princesa City sa Palawan. Ingat po kayo ha. Meron naman pong bagong sama ng panahon, si Bagyong Jenny, kaya ingat po kayo sa mga biyahero natin at sa mga naglalaot nating mga mangingisda. Dos Compañeras. Ayan. So, magpatuloy po tayo sa ating talakayan. I'm very conscious of the time kasi ayoko pang mag-overtime dahil may kasunod tayong mga programa pa, no? Yan. So, ang question po, kapag po nagpa-blatter, pwede bang dumiretso na sa korte later on? Kasi di ba, under po sa katarungang pambarangay, iba pa ring requirement yung reklamo sa barangay. So, instead of pagdaan sa barangay, pwede bang hindi na ako dadaan sa barangay attorney kasi nadumaan na naman po ako sa pulis, no? Iba pong usapin ang police blotter o pagdaan sa pulis, pero iba pong usapin ang pagdaan sa barangay. Ang pagdaan po sa barangay sa mga kasong nire-require po ng batas na dumaan sa barangay, no, ay hindi po katumbas ng police blotter. In short, no, yun pong police blotter pwede pong wala yun, pero kapag ka po sa ilalim ng batas ni-require ang pagdaan sa barangay or yung certificate to file action mula sa barangay, hindi po ito maaaring i-disregard. In short, mandatory po ang pagdaan sa barangay in some cases, no, as prescribed by law, pero pagdating po sa police blotter, hindi po ito requirement. Dos Compañeras. Although kapag ka po nagpa-police blotter kayo and later on, no, halimbawa doon magawa kayo ng sinumpaang salaysay or affidavit
affidavit, no? Complaint affidavit, maari po itong maging basihan ng pagsasampa ng kaso kung i-assist kayo, for example, ng Women's Desk o kaya naman ay ng ating mga kapulisan para sa pagsasampa ng kaso. Dos Compañeras. Ayan. Now, ang tanong, attorney, kailan po dapat i-file ang police blotter? Aba, hindi po pwedeng last year nangyari ngayon mo i-file, no? As soon as may pagkakataon ka, as soon as possible, kapag ka nangyari, or usual kasi yung kapag ka yung pananakot, kapag ka nangyari ang pananakot, immediately, maganda na ipablatter mo na kaagad sa police. And it's also good, no, na magpablatter kayo sa barangay, no? Because later on, kung halimbawa may mangyari nga sa inyo, at least may pag-uumpisahan, no? At maaari pa rin kayong manghingi ng proteksyon mula sa barangay, especially, no, kung halimbawa po ito ay away mag-asawa na nagiging violente yung lalaki dahil ito pa ay pumapasok doon sa RA 9262 at maaari po itong gamitin, for example, for purposes of asking a temporary protection order mula po doon sa barangay. Para po naman sa mga biktima ng paglabag sa RA 9262 or anti-violence against women and their children. Dos Compañeras. So ang tanong, attorney, pwede bang maka-access kahit sino dyan sa police blotter na yan? Pwede ko ba yung picturean? Pwede ko bang i-post din sa social media? Kasi asar na ako sa kapitbahay ko para naman malinawan or malaman ng mga kapitbahay ko na itong si Cordapio ay hinaharas ako at para makapag-ingat din sila, no? Actually, ang sinasabi po sa Memorandum Circular number 20-37 na ang police blotter is both a public document and both public and private document. Why? Kasi ang police blotter po is a public document and pwede po itong tingnan kahit kanino. But, no? Kasi po bigla naman pumasok itong Data Privacy Act of 2012. Sa Data Privacy Act na meron pong tinatawag na personal information and sensitive personal information na hindi maaaring basta-basta isiwalat ang ating mga personal at personal at saka sensitive personal information sa publiko. Ang ating pangalan, pagkakakilanlan ay hindi maaring i-process or isa-publiko ng kahit sino maliban sa ating sarili or maliban na lamang kung meron tayong pahintulot. Kaya rin po, no, kung marirecall ninyo, ang isa nating kababayan, isa nating kasamahan doon sa Iriga sa Camarines Sur ay inaresto, isang reporter sa police beat ay inaresto po ng pulisya or ng pulis dahil nga po sa sabi paglabag sa Data Privacy Act. Although there is a provision po kasi sa Data Privacy Act na exempt, no, sa batas na ito yung pagkuha ng impormasyon ng mga journalist or for journalistic purposes. Dos Compañeras. Kaya nga po na-dismiss na ang kaso laban sa ating kasamahan na si Joris o yung Jose Rizal, ano nga ang surname mo, Joris? Pahares ng radyo natin Iriga and DZRH Iriga sa Camarines Sur. Ayan. So, ang sabi po kasi sa Data Privacy Act, no, yung personal information processed for journalistic, artistic, literary, and research purposes. Other than that, no, kung hindi po nagfo-fall dito, maari pong managot sa Data Privacy Act. And of course, ang processing of personal information, may kulong po ito. At kapag sensitive personal information, mas mabigat po ang parusa na inilalaan ng batas. Dos Compañeras. So, again, no? So pwede bang ebidensya ang police blotter sa korte? Maaari po itong makatulong pero wala po itong mabigat na value or halaga sa korte. Kasi wala naman po siyang or hindi naman po dumaan ito sa malalimang investigasyon. Bali, ano lang to, sumbong. Whether or not totoo yan, depende po sa mga ebidensya later on or whether or not a crime is committed or whether or not the person na inireklamo doon sa police blotter ang talagang may kagagawan nito. Dos Compañeras. Ayan. So kapag ka po may kaso, may police blotter, hindi po automatic na nagkakaroon ng kaso and hindi rin po nagkakaroon ng record sa NBI. Dos Compañeras.
Ayan, si Marites may question dito. Sabi niya, tanong ko lang po, attorney, makakapunta pa ba sa ibang bansa ang isang tao kapag may record na siya sa pulis? Pero yung kaso po niya at ay na-dismiss na kasi nagkasundo na po sila ng kanyang nakaaway. Okay, case close na po dahil at ngayon po ay nagbabalak na siyang mag-OFW. Ayan. Dos Compañeras. Kung ito po ay police blotter lamang, hindi po ito dapat na lumabas sa kung anumang record, no? Ang lumalabas, doon lang po, nag-i-stay na lang po doon sa police blotter. Kung ito po ay, ang lumalabas lang po doon sa mga halimbawa ay NBI clearance o may mga hold departure order, kapag ka po ito ay dumating na sa korte, naisampa ang kaso sa korte or naisampa ang impormasyon sa korte, no? At saka na-issuean siya ng warrant of arrest. Now, bago po makarating kasi ang kaso sa korte, no? Kailangan po munang dumaan sa prosecutor's office. Ang prosecutor's office, magsasubmit po ang taong nagrereklamo, magsasubmit po ng complaint affidavit sa prosecutor's office, pagkatapos pasasagutin ang kanyang ang kanyang inireklamo, magsasagutan po sila, no? At base po doon sa mga affidavit or sinumpaang salaysay, no, ng bawat partido at kanilang mga paunang ebidensya na inilakip sa kanilang sinumpaang salaysay, doon po magre-resolve ang prosecutor. Anong ibig sabihin nito? Doon po silbing, kumbaga ititimbangin niya ang parehong mga ebidensya at titingnan kung may probable cause. Posible nga ba na nangyari ang krimen at posible ba, no? Posible bang nangyari ang krimen at ito bang taong ito ay posibleng may kagagawa nito para usigin siya sa korte at alamin kung siya nga ang may kagagawan ng krimen na ito. Dos Compañeras. So yung resolution po ang tawag doon, yung parang resulta ng investigasyon ng prosecutor. At base po doon, kung may findings ang probable cause, doon po magre-resolve ang prosecutor na isampa ang information sa korte para sa pagsasampa ng kaso. Yan. Kapag naisampa na ang kaso, mag-a-apply naman po ng warrant of arrest ang prosecutor para po ma-aresto, no, yung kinasuhan, no? Dos Compañeras. At kapag kinasuhan, depende po, no? Generally po, pwede namang mag-file ng bail o piyansa. Yan. Dos Compañeras. Okay, so ipagpatuloy po natin. So again, no, para kay Marites, pwede pa pong makaalis ang inyong kung sino man, no, ang sino man na merong record nag-appear sa police blotter. Wala po itong problema. Now, my next question po, si Catherine, pwede po bang i-post ang isinampang reklamo, affidavit o kaya naman ay ang warrant of arrest? Ayan. Dos Compañeras. Wag po ninyo itong gagawin, no? Ano pong purpose kung bakit ninyo ito ipopost, no? Kasi po, ang police blotter o kaya naman ay ang warrant of arrest, ang complaint or information, no, may contain mga sensitive personal na information. For example, in the case of rape or in the case of sexual harassment o yung mga sensitibong kaso like other sensitive cases like violation of yung RA 9262. Ito po ay containing sensitive personal information. Kapag pinost po ninyo ito, maaari po kayong manawot sa Data Privacy Act at yun po ay may kulong. Dos Compañeras. Hayaan na lang po natin ang mga otoridad na gumawa nito dahil ito naman po ay trabaho nila, hindi po ninyo ito trabaho. Ayan. So wag po kayong magpo-post ng mga ng inyong mga ganitong mga dokumento dahil kahit nga po ang Korte Suprema, no, kapag mga kaso ng rape, child abuse, mga kaso ng yung mga 9262, no, o yung ito po ay ang tawag doon, redacted po, no? Tinatabunan nyo ang mga pangalan doon. Meron lang mga aliases or AAA or BBB na ginagamit na pangalan dahil pinoprotectionan din po, no, ang privacy, karapatan for privacy ng mga biktima lalong-lalo na. Dos Compañeras. Also, no, kahit po yung mga akusado, meron pa rin po silang karapatan, take note po, no, importante para makulong, mahatulang guilty
ang uri ng ebidensya na kinakailangan na para ikulong at mahatulang guilty is proof beyond reasonable doubt, no? Proof beyond reasonable doubt para mahatulang guilty ang isang tao. Dos Compañeras. Sa pag-appreciate po ng mga ebidensya, ito po yung pinakamatibay, no? Pinakamabigat na ebidensya dahil syempre kalayaan na ng tao ang involved. Dos Compañeras. Okay, si Marcelo M. Good evening po. Greetings to Attorney Rina from Masbate. If it's not a prima facie evidence, how come police station restricts media people from deciphering it? Actually, no, ang restriction po, no, I think sinusupervise po nila because of the Data Privacy Act, dahil bilang mga DPO, Data Privacy Officers, no, sila rin po ay maaring managot kung basta-basta lamang i-release or ilabas ang mga personal at sensitive personal information ng isang tao. So kailangan pong balansehin ang karapatan sa impormasyon ng publiko at the same time ang karapatan or right to privacy ng mga taong nandoon sa blatter. Take note po ang nandoon sa blatter hindi lang impormasyon ng inaakusahan o ng inirereklamo o ng ipinabablatter, pati yung nagrereklamo nandoon din. Dos Compañeras. And take note din po ang mga akusado ay meron pong tinatawag na presumption of innocence until proven otherwise. No, nakasaad po ito sa Bill of Rights na hanggat hindi po nahahatulang guilty beyond reasonable doubt, yung pinakamabigat na uri ng ebidensya, no, hindi po siya itinuturing po siyang innocent or inosente. Pinapalagay po ng batas na siya ay wala pa ring kasalanan hanggat hindi napapatunayan beyond reasonable doubt. Dos Compañeras. Ano po ulit ang sagot, sabi ni Girlie kanya? So, syempre, proof beyond reasonable doubt. Okay, naku, may police blotter ako. Magtatago na ba ako? Maaaresta ba ako? Kung blinatter ako sa police? Syempre, hindi. Huwag kang magtatago. wala namang epekto sa iyo yun kung may police, lumabas ka sa police blotter. Okay, may criminal record na ba ang isang tao kung siya ay napasama sa police blotter? Ay wala po, dahil ang isang tao po ay nagkakaroon lamang ng criminal record for purposes of police clearance or NBI clearance kung may nakasampang kasong kriminal laban sa kanya. Kaya po lumalabas lamang yan kapag po meron ng na-file na information in court, no? In court. Kung nasa police pa lang yan o nasa prosecutor's office pa lang yan, wala po yung lumalabas na record sa NBI. Dos Compañeras. Again, bate po ito sa Section 14 ng Bill of Rights that no person shall be held answerable or shall be held to answer for a criminal offense without due process of law. Again, meron din po tayong tinatawag na presumption of innocence. Meron question dito si Beth, attorney. Yung anak ko po ay nakulong, buwan na po, kinasuhan po siya frustrated murder, pero nung lumabas po yung resolution, nakalagay po ay slight physical injury. Physical injuries po yun. Tapos may nakalagay po na bail na 3,000. Tama po ba? Need po mag-bail. Kinulong po nila agad ang anak ko. Malakas po kasi sa mga pulis. Dos Compañeras. Actually po, kasi kung caught in the act or in flagrante delicto, ibig sabihin, nahuli, naaktuhan, talaga po magkakaroon ng aresto. No? Yung kasama po ito doon sa mga warrantless arrest na pinapayagan or valid arrest na warrantless, pinapayagan naman po ito sa ilalim ng batas. Ngayon, pabor po, hindi po ako magkukomento doon sa sinasabi niyong malakas sa pulis. Wala po akong personal knowledge to comment on that. And besides, may kaso na po, pero yun pong ipapaliwanag ko na lang sa inyo na nakapabor po sa inyo yung slight physical injuries. Kasi kung nag-umpisa po sa, sinasabi nyo, frustrated murder, take note po, ang frustrated murder ay sinasabi po doon, ang penalty ay kumbaga ay 1 degree lower sa homicide, which is imprisonment of 6 to 12 years kapag ka po frustrated murder. Ngayon, kapag ka po ang nakalagay sa resolution ay slight physical injuries, ang parusa po dyan ay 1 araw hanggang 30 araw or a fine not exceeding 40,000 pesos. So in short, mas mababa po
ang naging resolution ng prosecutor, no, sa kaso na isinampa or sa complaint na isinampa laban sa inyong anak. Dos Compañeras. Malaki po ang pagkakaiba ng frustrated homicide at slight physical injuries. Again, for frustrated homicide, that's 6 to 12 years of imprisonment. For slight physical injuries, 1 to 30 days lang po ang kulong or a fine not exceeding 40,000 pesos or both kulong at fine. Dos Compañeras. Okay, yun pong nagpa-follow up ng price si Attorney Campo ang in charge. Attorney Campo is on leave, so pwede po kayong mag-message. Si Attorney Campo ang may access sa ating mga pagdating po sa Malacash. Siya po ang in charge sa pag-distribute ng ating premyo. Dos Compañeras. Okay, yung nagdidemand ng interview, kapag ka po ganyan, doon po kayo, I don't know. Ma'am, makatutulong po kay Ma'am Virginia Sabit na magkonsulta po kayo ng personal sa inyong abogado dahil, no, yun po mga binabanggit po ninyo dito sa ating comment section ay parang malayo po sa katotohanan, no? Maganda po na guided kayo ng inyong abogado at hindi po maaaring i-demand ng sino man yung mga ganyang idinidemand ninyo dito sa ating text jack. Now, kung kayo po ang nagkaso, again, ang burden of proof o bigat ng pagpapatunay ng pagkakasala ng kinakasuhan ninyo ay nasa inyong nagkakaso. Hindi rin po yung kinasuhan ninyo ang magbibigay ng ebidensya. Labag po yun sa kanyang karapatan bilang akusado. Bakit? No? Yun po ay self-incrimination na ipinagbabawal ng batas. Aba, kung ako ang kinakasuhan mo, bakit ako magbibigay ng ebidensya sa'yo para ipakulong ako? Hindi ba? Common sense lang po yun. Dos Compañeras. Kaya nga importante po na kayo ay magkonsulta ng personal sa isang abogado para po well-guided kayo sa pagsasampa ninyo ng kaso. Dos Compañeras. Ayan, at magbabalik pa po ang programang Dos Compañeras. Ilan po muna ang mga paalala, maya-maya po kukunin na natin ang winner kukunin na po natin ang winner sa ating DZRH Malacash Promote. Diyan lang po kayo. Dos Compañeras. Maraming salamat po sa mga magagandang mensahe ninyo, lalong-lalo kay Valentino Milena Poncia, Ma'am Grace Recta, gayon din kay Jobert Aboy and Tony Mercado, si Enrica Vista, lalo na. Yung mga nagtatanong dyan, nasagot na natin. Ano yung kailangan ebidensya? Of course, prove beyond reasonable doubt. Yung pinakamabigat, no? Yung tipong ordinaryong tao na may maayos na pag-iisip ay magkukonclude na, siya nga ito. Kasi siya nga ang may kagagawan nito batay doon sa mga ebidensya na naipakita o naipresent sa kanya. Dos Compañeras. Okay. Question lang po tungkol po sa unjust vexation. Kinasuhan po ang asawa ko noon pero hindi po namin alam. Nalaman na lang po namin, may warrant of arrest na. Abay, pwede po ninyong nasa korte ng kaso. Baka po, magtanong po kayo sa abogado ninyo. Pero usually kapag ganito po kasi nagpapamotion for reinvestigation. Halimbawa, hindi kayo nakatanggap ng mga ng mga notices, ng mga patawag. Baka po hindi nakarating sa inyo, hindi kayo na-serve. Pwede po ninyong i-request yun. Mag-coordinate po kayo sa inyong abogado. Okay, tanong lang po, attorney, may kaso po kasi ang kapatid ko, advice po sa amin, aminin na lang ang kaso para matapos na at makalaya na ang kapatid ko. Tama po ba yon? Kapag aminin na lang daw. Kapag inamin po ninyo, hindi po kayo makakalaya. Bakit? Siyempre, tapos na ang kaso. Hahatulan na lang kayo. Maliban na lamang kung kayo ay umamin sa isang capital offense, no? Na yun ay didinggin pa kung nasa tama kayong pag-iisip o naiintindihan mo ba yung naiintindihan mo ba yung inaamin mo, yun. Pero kung wala kayong kasalanan, ba't kayo aamin? Dos Compañeras. Baka naman po ito yung tinatawag na plea bargain, yung binabanggit ninyo, na aamin sa mas mababang krimen. Halimbawa, robbery, aamin sa theft, basta anything related doon. Pwede po naman yun. Pero hindi pa rin po lalaya. Bakit? Kasi kapag po umamin kayo, ay makukulong na kayo. Sentensya na ang kasunod doon. Dos Compañeras. Paano po, halimbawa, kung nag-guilty sa korte,
kulong na po agad. Kapag ka po kasi nakatulang guilty, syempre ikukulong na kayo para mag-serve kayo ng sentensya ninyo. Kung meron pong hatol na kulong, meron naman pong pagkakataon na fine laang. Dos Compañeras. Now, meron pang question dito, no? May question dito. Itatanong ko lang po tungkol sa pamangkin ko na parang halos anak ko na kasi po ako na po ang nagpalaki sa kanya. Nakasuhan po kasi siya ng estafa. Gusto po kasi namin na aregluhin. Ano po ba ang pwedeng gawin para hindi matuloy ang kaso? May patawag na po sa prosecutor. Dos Compañeras. Kung patawag po sa prosecutor, wag po ninyong dededmahin. Pumunta po kayo. Kung gusto po ninyong mag-areglo, you do it doon po sa prosecutor's office. Bakit? Kung lalakarin po ninyo outside, no? Take note po kung lalakarin po ninyo outside. Ang offer kasi of compromise sa mga kriminal na kaso, no? Kapag kriminal na kaso po, ang offer po dito ay tantamount to presumption of tantamount to admission of guilt. So, kapag ka po nag-offer kayo ng compromise o aregluhan sa ganitong kriminal na kaso, no, ay maari po itong i-interpret na pag-amin na ng inyong kasalanan in the first place. Bakit ka makikipag-areglo kung wala ka namang kasalanan? Dos Compañeras. Pero kapag po ganito kasi patawag sa prosecutor's office, maari pong sabihin na, bayaran mo lang para i-dismiss lang natin yung kaso, wag na nating ituloy. No, pwede pumapayag ka ba? May mga ganun po naman pong usapan doon. So, you better do it doon po mismo sa prosecutor's office para everything is documented at hindi na po matuloy ang kaso doon sa korte. Dos Compañeras. Take note po, yung criminal liability sa mga kaso ng estafa ay hindi affected ng pagbabayad or hindi nakaka-apekto dito yung pagbabayad ninyo. So, mas maganda kung nasa prosecutor's office tapos sabi ng prosecutor, wag na lang natin ituloy, babayaran ka na lang, no? Kapag prosecutor, may control pa si prosecutor, no? Doon sa kaso ninyo. Therefore, posible pa ang aregluhan, pero don't do it outside the prosecutor's office or outside court. Dos Compañeras. Anyway, kukunin na po natin ang winner natin tonight. Dahil malakasan ka kung makinig sa DZRH, malakas ka sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang panonood online sa DZRH News Facebook page at masasagot ng tama ang aming katanungan. Instant, mananalo ka ng malakasang 500 pesos sa DZRH Malakas promo. Hatid sa atin ang kauna-unang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Okay, sa tanong na anong uri ng ebidensya sa korte, no, ang kinakailangan para makulong or pinakamabigat na ebidensya na kailangan para sa isang kriminal na kaso? And the answer is proof beyond reasonable doubt. At ang unang winner natin tonight, proven beyond reasonable doubt ang sagot niya. Ang unang winner po natin ay si Miss Yel Domerca. Congratulations sa inyo! Ang next winner po natin ay si, tandaglet lang ha, mahirap pala pag nagsasolo pagka may ganito, Romel Kayabyab. Congratulations po! Dos Compañeras. Sa mga hindi po nanalo, wag po kayong maghihinanakit. May mga pagkakataon pa po dahil matagal-tagal pa po ang itatakbo ng ating programa. Pero maraming salamat po. Bukas nagsasolo ulit ako, kaya samahan niyo po ulit ako. O sa magandang gabi sa iyo at sa maraming iba pa na nag-message sa atin. Thank you very much. And of course, happy birthday, Brian Arevalo. Today is 21st birthday. Happy birthday sa iyo at sana'y maramdaman namin ang handa mo. Dos Compañeras. At bukas po magsama-sama po ulit tayo. Nakasama ko po si Rick Barredo o Barreto? Barreto, kaano-ano mo si Gretchen? And of course, antabayanan po ang programang Lunes kasama si Miss Cheska Camille San Diego. Ano yung surname mo, Cheska? Yun lang alam ko eh. Ako pang panyarin ng bayan, Attorney Rina Seco, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Magandang gabi, everyone! Dos Compañeras.